Good morning guys. So nandito tayo ngayon sa ating grower building dahil minomonitor natin yung body weight ng ating mga alaga. So meron tayong 1,500 heads na sisiw at 6 weeks old. So malapit na ito silang mag 7 weeks. And then yung target body weight natin ay dapat nasa 420 to 440 grams per bird. So titingnan natin kung na-hit ba nila yung target body weight. So manually yung weighing scale natin 490. So, meron pala tayong 6 boxes na pagkukunan ng mga sample weight dahil meron tayong nakadivide to sila sa 6 boxes, no? So, each box ay kukuha tayo ng nasa 10 heads na sample. So, random lang ito pagkuha natin guys, every box. May makukuha tayong maliit, may makukuha tayong malalaki. Ha? 400. 400 lagi daw. 400. 400. Gamay gasot. Kira? 465 grams. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saan na lang? Halos mag half kilo, no? Total. Ay, ito, biyontan lang. So by the way guys, yung gamit natin ngayon ay instead of chick starter ay Integra 2000. So yung age nila ay nagkukonsume dapat na nasa 35 to 37 grams per bird per day. So nasa 55,500 grams. Ibig sabihin nasa 55.5 kilos yung nakukonsume nila in a day. So dapat ubos sila ng isang sako dahil yung isang sako usually 50 kilos yan, and then 5 kilos. So isang sako at 5 kilos ang makonsume nila in a day for this particular age in weeks na nasa 6 weeks old. So next week ay mag-recalibrate na naman tayo ng kanilang consumption. So ito guys yung pag-check natin ng body weight. Random lang to, and then yung iba kasi merong digital na weighing scale na nilalagay sa loob ng kulungan tapos tinatapakan lang ng mga manok. So yun yung maganda dahil less yung stress kapag nag-check ng body weight. So ito, since wala naman tayong mga digital weighing scale, tsaga lang muna tayo sa manual. Yung importante ay nakukuha natin yung body weight. So after natin dito pag check ng body weight,
titingnan natin kung na-hit yung target, at the same time yung uniformity ng ating mga alaga. So kanina may nakita tayong bansot, meron ding nakita ang mga medyo overweight, pero hindi naman talaga marami. So usually ay ano naman, parang same lang yung nila, body weight nila. So very important na mag-check talaga guys ng body weight, kasi para malaman natin if na-hit na natin yung target, dahil baka magka-problema tayo kapag nandun na tayo sa point ng laying stage, kasi overweight or underweight may epekto yan sa production ng ating mga alaga. Sobra 500? May 540 nga niyo. Iba talaga ang Integra. 510. Pangkatay na ni. Wala pa nakainom. Yun guys, so medyo malalaki na talaga. Ganda yung pagkaka-brood tsaka pagpapa-outgrow. Mapupula na yung mga pisngi para may itlog na. Taas ang tapay. Siguro 10 weeks na lang ay ready to lay nito. So more than 2 months pa yung pagpapakain natin ito guys. Mostly 500. Grabe. So na-check natin kanina guys na medyo mataas yung nila body weight compared sa suggested or recommended na body weight. But okay lang yan kasi long way to go pa ito sila guys bago mga itlog. Pwede nating diet pa ito sila. So at saka habang lumalaki ay medyo nagiging crowded sila. So nagiging limited yung access nila sa pagkain. Medyo ano ba to? Papayat pa to. Kasi medyo mataas yung timbang. By the way, yung ating pagkain guys is ano pa rin, ad libitum. Ibig sabihin, always available yung pagkain sa mga kulungan. And then yung tubig ay konti na lang, so kailangan i-refill. Kaya yung ating mga alaga ay medyo matataas ang timbang dahil ad libitum pa rin tayo ng feeding. So guys, upon checking ng body weight ng ating mga alaga ay nakita ko sa average weight nila na nasa 491, which is overweight tayo na nasa 50 grams kasi yung target natin dapat nasa 419 hanggang 440 lang. Yung sa kanila ay nasa 491 yung average ng body weight ng ating mga alaga na pinapalaki sa ating grower building number 1. So very important guys na ma-monitor talaga natin para ma-check natin if ano yung kailangan ng ating mga sisiw. So dito hindi tayo mag-worry na overweight ng 50 grams dahil
malapit na din ito sila na mag 7 weeks. So mag-recalibrate na ulit tayo kung ilan yung target na grams natin in a week. And then sa tingin ko itong 50 grams ay konti lang naman yan. Kaya pa naman natin yan pababain dahil lalaki na lalaki yung mga sisiw, and then magiging crowded sila. Yung access nila sa pagkain or sa patuka, sa feeds ay magiging limited. So eventually mahihit din natin yung target natin na body weight. So unlike kung underweight sila na dadagdagan pa natin yung pinapakain, at the same time dadagdag din tayo ng mga medications and supplementations, or titingnan natin baka mag-deworm tayo kasi nga underweight sila. So mas magastos kapag underweight. So but technically guys, mas maganda talaga kapag na-hit talaga yung target na body weight dahil ito ay makaka-apekto sa production later on ng ating mga alaga. So guys, maraming salamat sa panonood nyo ng video ito at sana ay may natutunan naman kayo ngayon. Happy poultry farming! Bye!